Ika-30 Kabanata. Don't cry baby, masisira ang makeup mo. Biro niya sa kamarahang kumalas sa pagkakayakap sa akin, kinuha niya ang panyo sa kamaingat itong pinyunas sa aking mukha, kaya muli akong yamakap ng mahigpit sa kanya. I love you daddy langga ko. I whispered and became emotional. Oh my baby langga is so clingy ha. I love you, I love you, I love you. He cupped my face and planted fiery kisses on it. Always remember that I love you so much. I'm so excited to spend my forever with you and our kids. Maingat niya pang hinaplos ang puson ko. We stayed hugging for a while, not minding Agnes and Avery. Naghiwalay lang kami nang may kumatok sa pintuan. Si Falcon, informing us na ready na ang sasakyan ni William, naghihintay na ang mga kaibigan niya. Ilang beses pang pinugpog ng halik ang mukha ko bago siya lumabas. Kailangan na nilang mauna doon para ma-check ang lugar. Sabay sila nina Wilmore, Ethan, Derek pati Knight. Simone pati Knox nakatambay sa kanya-kanyang chopper nila. Si Gaden ay mas nauna pa kanina dahil siya ang nag-deploy sa mga tauhan nila. Take care of my queen, Falcon. We'll wait for you there. Dinig kong bilin niya kay Falcon, hinabol ko pa siya ng yakap pati halik bago siya tuluyang umalis. Pagkalabas ni William, feeling ko may kulang sa akin. I don't know but I really feel that there's something missing and I want to cry again. Mabuti na lang nabaling ang atensyon ko, muling binuksan ni Avery ang makeup set niya. Retouch niya daw ang mukha ko. I know they are just making reason to distract me. Parang naiiyak na naman kasi ang mukha ko. Hindi rin naman nagtagal, muling kumatok si Falcon sa silid. Are you ready, Doc? He asked. I nodded. Sinulyapan niya pa si Agnes ng isang beses bago nilakihan ang bukas ng pintuan. Inalayan ako ni Falcon hanggang sa pagbaba ng hagdan. I saw the black Hummer H1 Alpha parked outside the gate. His men were scattered around the vicinity of my house. Meron sa labas ng gate, sa loob sa kapaniguradong meron din sa likuran. Pinasakay ako ni Falcon sa Hummer. Maliban kay Falcon, may dalawa pang tauhan sa loob ng sasakyan, ang driver yung katabi niya sa harapan. Napansin ko din ang dalawang itim na van, isa sa unahan ng sinasakyan namin, ang isa nasa likuran. Malayo pa lang dinig muna ang malakas na tugtog mula sa resort. The place is well lighted as well guarded. Maraming nakakalat na guard ang mga Ignacio. Halatang maraming bisita ang resort. Punuan ang parking sa kayong ibang sasakyan nakapark na lang sa tabi ng kalsada. Hindi kami dumiretso agad. Ang sabi ni Falcon, maghihintay saglit ng go signal mula kay Gaden. Nakapark kami ilang metro ang layo mula sa entrance gate. Phoenix is with me, maya-maya ay dinig kong nagsasalita si Falcon sa earpiece niya. Sinabi pa itong coordinates, siguro para sa location namin. Copy that, boss. In 10 we'll go inside. Siguro si Gaden ang kausap niya, tahimik lang akong sa tabi niya. Maya-maya ay sinabihan niya na ang lalaking nasa harapan na humanda, ganun din ang driver. Get ready, we'll go inside in 10. After niyang sabihin yun, nakita kong hinanda ng dalawang lalaki ang mga baril nila. May mahaba at meron din silang nilagay sa gilid ng suit na suot nila. Paglingon ko kay Falcon, nakita kong inayos niya ang suit na suot pagkatapos ilagay ang baril doon. Formal at seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. He looks so professional in this kind of job. May tinawagan siya at binigyan ng instruction, maya-maya nakita ang mga kalalakihan lumabas mula sa van na nakapark sa unahan. Naunang naglakad ang mga sakay ng unang van papunta sa gate. They are in their formal suit. Akala ko hindi sila papasukin pero may pinakita silang invitation. May kinausap saglit si Falcon. After masigurong ayos na ang lahat, saka pa siya muling bumaling sa akin. Are you ready, Doc? Tanong niya sa akin. Kinakabahan man ngumiti ako at tumanggaw sa kanya. Don't worry, your car is bulletproof, and in case anything happened, just grab this gun. Sabay turo niya sa baril na nasa harapan. Okay Falcon, let's go. I took a deep breath when he instructed the driver to bring the vehicle near the gate. Abot-abot ang kaba ng aking dibdib nung malapit na kami, lalo sabay kong narinig ang pagkasahan nila Falcon ng baril. Kinakabahan man pilit kong pinapatatag ang sarili. Do we need to go down?
Mahinang tanong ko kay Falcon pero umiling lang ito sa akin. Diretso pati alerto ang tingin niya sa paligid. Pagkatapat sa gate, may kumatok. Sinenyasan kami na ibaba ang bintana para sa inspection. Kalmado pero alertong binaba ng driver ang bintana sa passenger seat. Pinakita nung isang kasama nila ang invitation na dala. Si Falcon sa tabi ko ay kalmado lang pero alam kung naka-ready ang baril sa gilid niya. Sumilip ang security sa loob, bago tiningnan ulit ang invitation. Sinabihan niya ang driver na buksan ang ilaw ng sasakyan, kalmado pa ring sumunod ang mga ito. Nagkatinginan kami nung security. Hindi ko alam kung namukan niya ba ako o hindi pero matagal bago niya inalis ang tingin sa akin. Mabuti na lang sa kaiba ang kulay ng mga mata ko ngayon dahil sa gamit kong contact lens ngayon. Taga saan si ma'am? VIP from Manila, saad nung lalaking nasa harapan. He sounds professional the way he talked. I tried my best to be calm. Hindi ako pwedeng kabahan baka mahalata ako ng security. Ang gara ng sasakyan siguro bigatin tong amo nyo, dinig kong komento nung lalaki. Walang sumagot sa mga kasama ko. Nagkibit balikat ito sa kasinenyasan niya ang kasama na. Buksan ang gate. Pasok na kayo, kanina pa nagsimula ang party. Doon pa ako nakahinga ng sumenyas siyang ipasok sa gate ang sasakyan. This was my first time being here after how many years. Hindi ko na nga maalala kung lang taon ba ako nung nakapasok kami dito ni nanay. Yun yung panahong nagkasakit si tatay sa kakailangan namin, ang tulong ni Mina pero hindi niya kami tinulungan. The driver parked the car near the VIP area. Inalalayan ako ni Falcon nung papasok na kami sa bulwagan. The place is filled with crowd. I saw politicians, models, beauty queen, businessmen. Iba't ibang klase ng mga tao sa lipunan pero isa lang ang common denominator ng mga ito mga may pera, may say sa lipunan, in short mayayaman. Bilang lang yung mga namukan ko na taga-isla. Guests are mostly not from here. Inilibyat ko ang tingin sa paligid, una kong nakita si Gaden katabi niya si Knight. Nakapwesto sila malapit sa may stage. Sa kabilang side nandun si Wilmore kasama si Ethan. Sa baba naman nakita ko si Derek may kumakausap sa kanyang babae pero, mukhang wala ito sa mood para sa kausap niya. Hindi ko mahanap si William. Bigla akong kinabahan. Let's go Doc. Bulong ni Falcon sa akin sa bago pa ako makasagot sa kanya naramdaman ko, ang paghawak niya sa braso ko kasabay ng pagkapatay ng ilaw sa hall saka, pumalit ang spotlight na nakatutok sa center stage. Ladies and gentlemen, before the night ends, our host for tonight's event will be having some important announcement, the MC announced. Kahit madilim na aaninag ko ang marahang paghawi ng mga tauhan ni Falcon sa mga tao para sa dadaanan ko. Yung mga lalaking nakasakay sa van kanina ay gumawa ng dalawang linya na may madadaanan sa gitna. I made myself ready, this is it. The moment I've been waiting for. Everyone, let's welcome once again the new owner of the Isla Beach Resort which will be now named as Tamara's Safe Haven, Engineer Tamara Ignacio. Let's give her a round of applause. Wow! Ang kapal! Tamara's Safe Haven ha? How can Mina allow this to happen? Ang kayamanang matagal inalagaan ng mga magulang nila ay nagawa niyang ibenta sa iba. Naramdaman ko ang mahinang pagtapik ni Falcon sa braso ko. Get ready, Doc. Kahit hindi niya nakikita tumango pa rin ako sa kanya. The light focused on the center stage. The people are cheering and clapping their hands as Tamara Ignacio, wearing a red one-shoulder-long gown, showed up from the backstage together with her parents Mr. and Mrs. Ignacio and Mina. They are all smiles to the people. May pakaway-kaway pa ang mga ito. Dinig ko ang mga papuri ng mga tao sa kanila. Hinanap ko si William pero hindi ko siya makita sa hanay nila. Ang plano, siya ang mag-e-escort kay Tamara sa stage gaya ng request ng ninang niya. Architect, changed his mind Doc, mahinang bulong ni Falcon sa akin na tila ba nabasa niya kung anong iniisip ko. Ha! Pero bago pa man makasagot si Falcon naramdaman kong may biglang yamakap sa aking bewang, hinapit ako palapit sa kanya sabay halik sa gilid ng ulo ko. Hindi ko pa man nakita ang mukha niya kilala na ito ng puso ko. I'm here Langga. I will be the one to escort you, he whispered and kissed the side of my head again. I hugged him back.
Parang biglang nawala lahat ng kaba ko dahil nasa tabi ko si William. Mas lumakas ang palakpakan nang biglang tumayo si Tamara pumunta sa gitna ng stage. Halatang pinaghandaan nila ang gabing ito. The place is well designed. Good evening everyone. Tamara's voice echoed around the hall, natahimik, ang lahat sa kanabaling ang lahat na atensyon sa kanya. She is smiling sweetly at the crowd. First of all, I want to thank every one of you for coming here tonight, she smiled. And motioned his hand the projector who is now showing photos of her milestone and the development of the beach resort. Tonight is the night that I will formally announce to all of you that the former Isla Beach Resort will now be named as Tamar Safe Havens, for this is now under the new owner. Hindi niya natuloy ang kanyang speech dahil biglang namatay ang ilaw, naging maingay, ang paligid at yung iba ay mukhang nagpanik pa. Mabilis akong hinapit ni Willie palapit sa kanya. Isa-isang nagbukas ang maliliit na gilid ng stage, sakto lang na makita ang reaksyon ng mga taong nandun. Ang mag-asawang Ignacio pati si Mina ay nakatayo na ngayon sa tabi ni Tamara. Naramdamdaman ko ang pasalikop ni William sa mga kamay namin, muling pagbukas ng ilaw nakatutok na ang spotlight sa aming dalawa ni William. Narinig ko ang malakas na singapan ng mga tao sa paligid. Napuno ng katanungan ang paligid. Yung iba nagbubulong-bulungan pa. Ang kaninang naka-flash sa projector na mga larawan ni Tamara, ngayon ay napalitan na ng larawan ng kopya ng titulong binigay sa akin ni Judge Gonzales, showing my name in the screen as the new and real owner of Beach Resort. Dahan-dahan kaming naglakad ni William papunta sa gitna. Ang kaninang maingay na paligid ay naging tahimik. Palaipat-lipat ang tingin nila sa projector, sa amin ni William saka mga Ignacio. Walang makakalapit dahil may mga tauhang nakabantay sa amin. Alerto ang lahat, what is this? Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Tamara, bago tumingin kay William, I wickedly smiled her and raised my brow. Surprise, Miss Ignacio. Will, what is the meaning of this? She asked after going down from the stage. Ilang di pa lang ang layo nito mula sa amin ngayon. Ang mga magulang niya saka si Mina ay nanatili sa taas ng stage kasama ang mga tauhan nila. Hindi makababa dahil mabilis na nakaakyat si Wilmore sa kagadan doon. Shocked is an understatement. I want to laugh at Tamara's reaction, mukha itong natuklo ng ahas. Why are you with her? Who is she? Ha! I smirked. Really? She didn't know me all. You don't remember this lady beside me? Kunot noong tanong ni William sa kanya. Pagkat-pose tumingin sa akin pero nagkibit balikat lang ako sa kanya. Baka nga nagka-amnesia siya, hindi niya na ako maalala. Or maybe, nabagok yung ulo niya kaya nakalimutan niya kung sino ako. Why are you with? Hindi niya may tuloy ang sasabihin. Lumakas na rin ang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Napansin ko ang mga tauhan ni Nagaden na nakaalerto na ang iba nakapalibot sa amin, yung iba nasa malapit sa stage. Their guards were also ready, nakalabas na din ang mga baril nila pero mas madami ang tauhan ni Kuya na nakapalibot sa kanila. Who are you? Why the hell are you ruining my party? Dumagundong ang boses niya sa loob ng hall. Gone is the prim and composed Tamara Erlier. Ibang Miss Engineering na ang nasa harapan ko ngayon, si Miss Engineering na palaban, matalim ang mga matang nakatingin sa akin pero blankong tingin lang ipinakita ko sa kanya. Umayos ako nang tayo sa kataas noong tumingin sa kanya. Gusto ko sanang hoiin ang buhok ko gaya ng mga bida kontra bida sa pelikula, pero naalala ko maiksi na pala yung buhok ko sa instead, I just look at my watch before I look back her like my time is limited. Get out before I will call the guards to drag you outside. She shouted again, pointing the exit door. Sinulyapan ko lang ang pintuan na tinuro niya saka muling tumingin sa kanya. You don't remember me, Miss Ignacio? I asked with sarcasm. Well, I can't blame you though. I shrugged my shoulder like it's not a big deal na lalo lang nagpagalit sa kanya. Sino ka ba? Who the hell invited you here? She shouted like a mad woman, showing her true colors. Nawala na ang class ni Tamara, parang gusto kong matawa sa hitsura ng mukha niya. I smiled her, the media are everywhere. Press are now taking photos and videos. I should remain calm. Mahirap na baka masira ang pangalang matagal kong iningatan.
I don't want to ruin my reputation as a doctor. And why are you with her, Will? I thought you are here for me. She shifted her facial expression into soft one. Naging maamo ang mukha niya, or shall I say nagpapaawa yung mukha niyang tumingin kay William. Sinulyapan ko si William, saktong namang tumingin ito sa akin, kaya tinaasan ko siya ng kilay. Bigla niya akong hinapit na tila ba natakot ito sa naging reaction ko. I didn't say that, Tamara. I'm not here for you, sagot ni William. Lalo pang humigpit ang pagkakahawak ng kamay niya sa bewang ko. Malakas ang singapan ng mga tao sa paligid, di inaasahan na ganun ang maging sagot niya. Nakita kong naiiyak na si Tamara. Narinig ko ang malakas na mura ng daddy niya para kay William. But you said. He said what? Putol ko sa kanya. Muli kong sinulyapan si William pero sunod-sunod itong umiling. I didn't say anything, langga, depensa niya kahit pa ako nagtatanong kung anong sinabi niya. When I looked back, Tamara, her eyes sharpened. She's looking me like any moment she's ready to wring my neck. O wala naman palang sinabi sa'yo eh. Baka ikaw lang ang nag-a-assume, gaya ng dati. What do you need from me? Tell me, she shouted. Hindi pa ito nakontento, humakbang ito palapit sa amin. Pero mabilis ko siyang tinaasan. Nang kilay, humakbang din ako palapit sa kanya. Tumigil ito, umatras isang beses. Scared little kitten. I mocked her. Will, come here, please. She extended her hand urging William to go to her. Pero lalo lang yamakap sa akin ang lalaki, sinubukan ko pang tanggalin ang kamay niya sa bewang ko pero kulang na lang ay kulong niya ako sa katawan niya. William is caging me with his strong arms. Taas noo saka nagyayaang akong tumingin kay Tamara bago ngumisi. Please Will, pagmamamakaawa niya ulit. That girl is ruining me, she's ruining us. There's no us, Tamara, William answered firmly. Hugging me more kaya saglit kung hinaplos ang braso niya. You're a whore, she shouted, kaya ang kaninang pagtitimpi ko ay unti-unti nang napapalitan ng galit. Will, this lady is just using you. Ginagamit ka lang niya para mahututan ka ng pera. How much do you need? I will give it to you, just leave us alone. Sigaw niya sa akin. Stop it, Tamara. I can't allow you to talk like that, William voice roared. Naramdaman ko pa ang pagpermi ng kamay niya sa bewang ko sabay hapit palapit sa kanya. Why are you defending this girl? Hindi ka ba naniniwala sa sinabi ni Tita Mina? She's a user, Will, she's just using you for her own benefit. Own benefit? I mocked. Mahina kong tinapik ang kamay ni William sa bewang ko para luwagan niya ang pagkakahawak niya sa akin. Own benefit really? I can even donate money for you, Miss Ignacio. I said, raising my brow. At least the money I have is my own money, from my own sweat and blood. I said each words firmly. Unlike you, Miss Ignacio, how can you still sleep at night, without having even a little guilt that you are enjoying the money that is not yours? Kumakbang ito palapit sa akin akmang sasampalin ako pero mabilis kong nahawakan ang kamay niya. You're a gold digger, she shouted at my face. You're just after four-wheel money. And there I reached my limit. I tightened my grip and in one instant I pushed her hard, so hard that she lost her balance and she fell on the floor. Kawawa. Umiiyak itong tumingin kay William. Nagpapaawa na tulungan siya pero hindi gumalaw ang lalaki sa tabi ko. Subukan niya lang humakbang kahit konti kundi pati siya itutulak ko din. Have you seen that, Will? She hurt me, she said crying. I smirked and chuckled her. You did it first. I'm just protecting myself from you, tanggol ko sa sarili. May babaeng lumapit sa kanya, yung kumausap kay Derek kanina saka tinulungan siyang tumayo. Do you know why I am here? Pinagpag ko pa muna ang kamay kong ginamit ko pantulak sa kanya. Inikot ko ang tingin sa paligid. Sari-saring reaksyon ang nasa mukha ng mga bisita niya. Yung iba nagbubulong-bulungan, yung iba nakataas ang kilay, yung iba naman plastic ang ngiti sa akin. Typical attitude of rich people. Everyone, may I have your attention please? Kuha ko sa atensyon nila kahit alam kung kanina pa naman sila nakatingin sa amin. Stop! Malakas niyang sigaw.
Halos magwala na ito, pinigilan lang siya nung babaeng kausap ni Derek kanina. Why? Don't you want them to know who am I? I said and laughed a little. You're nothing but a poor, ambitious, gold digger beach fatty nerd. Magbago ka man ng anyo, baboy ka pa rin sa paningin ko. Ikaw pa. Tinanggas kasing mataba, na feeling maganda, sigaw niya. Ouch, ang sakit besh. Humawak ako sa aking dibdib na kunwari nasasaktan. Saan na yung kunwaring mabait na Tamara? Nawala na ba? You fat nerd, shut up. So childish of you, Miss Ignacio. Such a grade school attitude, brat. But since you can't move on from me being that fat nerd, will I better start my story from there? Muli kong nilibot ko ang tingin sa paligid, siya kang umiti sa mga bisita niya. Yes, I won't deny that I used to be that fat nerd and whatever this girl called me. I have braces, thick glasses, double chin, baby fats here and there, but I'm proud of that. Why? Mataba ako kasi pagkain ang binabantayan ko, hindi buhay ng ibang tao. There's nothing wrong being fat. I am fat but I'm pretty, kaya nga ako binabalik-balikan. Her mouth parted but no words came out. I raised my brow her and gave her a mocking smile. Tumawa ang mga bisita niya dahil sa sinabi ko. Yes, that's true. Mataba man ako noon, mas lamang naman na mas maganda ako kesa sayo. Hindi lang yun, mas matalino din ako kesa sayo. Natalo nga kita sa quiz B, diba? Noon pa man, talo na kita, Miss Ignacio. You're only the best after me. You bitch. Me. I laughed sarcastically. Are you describing yourself, Miss Ignacio? She looked at William and started crying when she gets no reaction from him. Well, too much for this drama, everyone, I said. Then a loud drum roll from the speaker played. I smiled the crowd with head held high and readied myself. Ladies and gentlemen, let's welcome the new and real owner of Isla Beach Resort, Doc Margaret Rania Valderrama. The visitors were shocked. When I looked to Mara, she is now looking me with full rage in her eyes. I glanced her parents and Mina. They cannot go down from the Satgi because Gaden and his men were there. The spotlight followed me as I go near the MC, who is still shocked. I took the microphone from her hand before I looked the crowd. They are all eyes on me. William never left my side. The press followed. They are taking videos and photos of us. Surprise, everyone. I started and gave them the sweetest but the fakest smile I have for tonight. Aren't you giving the real owner of this resort a round of applause? Para namang sunod sonyer ng mga ito na pinalakpakan ako. Good. Thank you, everyone, thank you. I raised my hand to silence them before I continue my introduction.